Ang stealth bomber, isang tila katang-isip na ambisyon nung huling bahagi ng Cold War na matapos tuluyang maisa katuparan ay nanatiling taas bilang tugatog ng lakas ng himpapawid. Kaya nitong makalusot sa radar ng kalaban na halos hindi napapansin, maghatid ang nukleyar na bomba sa mismong pintuan ng kalaban at pagkatapos ay makaalis doon ng kasing ligtas na pagpasok nito. At gayon pa man, iisang bansa lamang ang tunay na nagtagumpay na magkaroon ng totoong stealth bomber sa serbisyo at ito ay ang Estados Unidos gamit ang kanilang B-2. Ang problema ay napakakomplikado talaga ng mga ito at dahil doon, sobrang mahal din nila. Gumastos ang mga Amerikano ng mas malaki para sa isang B-2 kaysa dinastos ng mga Italyano para sa Cavour na isang buong aircraft carrier talaga. Nanatiling eksklusibo ang Stealth Bomber Club na may isang miyembro lang pero mukhang magkakaroon na ng pangalawa dahil sinasabing gumagawa na ang Sina ng sarili nila, ang H-20. Kung paniniwalaan sila, magiging napaka-special ito. Kasing galing daw ito ng B-2 at baka nga mas maganda pa kaysa sa paparati na mas bonggang B-21. Pero totoo nga, kaya na ganun ito kadaling? Kasi oo, kayang gumawa ng China ng mga talagang nangungunang kagamitan sa mundo. Pero marami na ring pagkakataon na may mga lumalabas na impormasyon o nakakakuha tayo ng ilan sa mga gamit nila at nalalaman nating hindi naman pala ganun kagaling. Ngayon, dahil dyan, susubukan nating alamin ang totoong kalagayan para mapaghiwalay ang pagmamalabis sa katotohanan at ilahad kung ano talaga ang alam natin tungkol sa H-20. Bakit? Kaya simulan natin sa malaking tanong. Bakit? Mas partikular, bakit pa kailangang buuin ang H-20? Bakit maglalaan ng napakaraming resources? Bakit magpapakahirap ng ganito? At sa madaling salita, ang lahat ng tanong na yan ay nauuwi sa isang pangunahing katotohanan na ang hukbong panghimpapawid ng People's Liberation Army o PLAAF, ang kanilang strategic bomber fleet ay kasalukuyang hindi pinakamainam at magaan pa ang pagkakasabi ko. Hindi ito biro, huwag minyo kaming mamasamain dahil marami itong kakayahan na kahanga-hanga at medyo nakakatakot. Ngunit hindi ito isang nangunghuna at pinakamagaling na puwersa para sa ika-21 siglo. At lahat ng ito ay dahil sa Xi'an-H6, ang kasalukuyang pangunahing at tanging strategic bomber ng China. Medyo lumana siya kung mapapansin mo dahil kitang-kita sa itsura niya. Una siyang pumasok sa serbisyo ng PLAAF noong 1969 at ang Tu-16 na siyang basehan nito ay nagsimulang gamitin ng Soviet Air Force noon pang 1954. Hindi naman problema ang katotohanan ng per se dahil karamihan sa mga strategic bomber na lumilipad na yon ay may mga disenyo na nagmula pa noong panahon ng itim at puti. Halimbawa, ang Amerikanong B-52 ay unang pumasok sa serbisyo noong 1955 at ang Ruso na Tu-95 ay noong 1956. Mahalaga, ngunit ang mga lumilipad na yon ay ibang-iba na sa orihinal dahil binago ang disenyo sa loob at labas para manatiling kompetitibo sa makabagong panahon. Ang B-52 halimbawa ay ngayon ay B-52H na ang mga variant na may makabagong digital avionics at komunikasyon, pinahusay na internal na weapons bay at iba pa. Kaugnay nito, ang karamihan ng Tu-95 na nasa ere ngayon ay MSM na modelo na may bagong radar, navigation suite, mas pinahusay na makina, propeller, defense aid at mas malaking kapasidad para sa cruise missile. At totoo nga, ang H-6 ay hindi rin naiiba sa trend na ito dahil ang pinakabagong H-6K at H-6N na mga modelo ay may lubusang inayos na avionics suite, D30KP2 turbofan engines na pinalit sa mga luma nilang WP8. Isang glass cockpit na may multifunction displays, modernong navigation systems at mga electronic system para sa cruise missiles, pati iba pang kahalintulad na kagamitan. Pero at ito'y mahalaga para sa lahat ng resto-modern na strategic bombers, may limitasyon lang ang kaya mong i-upgrade sa kanilang lumang disenyo hanggang sa maranasan mo ang isang magastos na katotohanan. Hindi na sila pinaka-advance ngayon at hindi na rin magiging ganoon dahil nagbago na ang paraan ng pakikidigma. Dinisenyo sila noong ang pangunahing katotohanan ng strategic bombing ay ang taas ng lipad, bilis at simpleng jamming ang magpapahintulot sa'yo na makalusot sa kahit anong depensa ng kalaban na susubok pumigil sa'yo. At dahil din noon, hindi pa gaanong abante noon ang miniaturisasyon ng mga sandatang nuklear, kaya kailangan talagang malalaki sila. Hindi lang ngayon nang hihina at nadududa ang katotohanan yon. Patay na yan mula pa noong 1960
mula nang lumitaw ang mga surface-to-air missile sa totoo lang. Tukuyin na natin ang eksaktong petsa, Mayo 1, 1960. Yun ang panahon na si Gary Powers na nagmamaneho ng eroplanong pangmanman na U-2 na lumilipad sa taas na 21,300 metro, halos doble ng taas ng eroplanong sinasakyan mo kapag nagbabakasyon, ay pinabagsak mula sa impapawid ng isang misail na S-75. Simula noon, napagkasunduan ng marami na lipas ng lumang paraan ng strategic bombing. Kung napabagsak nilang U-2, kaya rin nila ang B-52 na lumilipad sa kalahati ng taas. Sinubukan nilang maghanap ng mga bagong paraan syempre at ang bilis ang naging uso noon. Kaya nagkaroon ng American XP-70 at B-58, pati na rin ang Soviet M-50 at Tu-22. At bibigyan sana namin kayo ng mga halimbawa mula sa China, pero wala naman talaga. Nagkaroon sila ng alitan sa Soviets noong 1960 kaya nawala ang katuwang nila sa teknolohiya at pinatay pa nila halos lahat ng magagaling nilang inhinyero noong Cultural Revolution. Ang galing. Dahil dito, matagal ding naging mahina ang industriya ng aerospace nila. Sa mas malawak na pananaw, hindi rin natupad ng mabilis na paraan ang mga inaasahan dito, naging isang espesyal na pandagdag lang ito imbes na maging bagong uso. Naiwan pa rin ang mga luma at subok na paraan bilang pangunahing ginagamit. Malaki na ang pagbabago ng gamit ng strategic bomber, ginagamit na sila bilang plataporma ng standoff cruise missile na kayang maglunsad ng missile mula sa malayo. Noong huling bahagi ng dekada, si Tenta may isang dakilang tao na nagsabing hindi niya matamaan ang hindi niya nakikita. Noong panahon na yon, naisip din ng matatalinong tao sa aerospace ang parehong ideya, hindi para labanan si George Foreman, kundi gamitin ito sa eroplano gamit ang stealth technology. Napakasimple ng ideya. Gumagana ang radar na nagsasabi sa air defense system kung saan babaril sa pagpapatama ng non-ionizing radiation sa mga bagay. Pinapapintulutan kang mag-compute gamit ang bilis ng radiation para matukoy ang lokasyon based sa tagal ng pagbalik ng tumalbog na signal. E paano kung gumawa tayo ng mga eroplano na hindi nagpapabalik ng mga signal na yon? At ang nasa tuktok ng ganitong disenyo sa ngayon ay ang Amerikanong B-2. Isang purong flying wing na walang buntot, walang halatang makina, bawat linya at kurba ay idinisenyo para sa isang layunin, na huwag bigyan ng malinaw na bagay ang mga radarang kalaban na pwedeng pagtalbugan ng signal. Lahat ng armas nito ay nakalagay sa loob para sa layuning iyon at itinatago rin ang mga makina nito sa pinakaloob ng katawan ng eroplano, pati na rin ang paggamit ng maingat na hinubog na mga lagusan ng hangin at tambutso. Napakamahal nitong bilhin, $2.1 bilyong kada eroplano at yan ay sa halaga pa nung 1977. Pero ang maganda naman, astig at mahusay ang performance nito. Pwede mong tanungin ang mga Serbiano, Afgan, Iraqi, Yemeni at Iranian kung kailangan mo pang makumbinsi dahil naranasan na nila ang lakas ng B-2 mula nang pumasok ito sa serbisyo noong 1977. Madalas itong lumipad sa mga lugar na may matitinding air defense systems na di kayang pasukin ng karaniwang eroplano. At gayunpaman, hanggang sa ngayon, wala pang kahit isang eroplano ang nawala dahil sa putok ng kalaban. At dito tayo bumabalik sa paksa ng video nating ngayon, ang H-20 dahil ang layunin nito, sa madaling salita, ay maging isang B-2 pero may mga katangiang Chino. Isang makina na sa wakas ay magpapahintulot sa Beijing na itigil na ang paggamit ng luma at pinaglumaan ng bomber mula pa noong 1950 at sa halip ay magpalipad ng isang bagay na hindi lang nangungguna sa teknolohiya sa buong mundo. Pero magbubukas din ng doktrina ng pakikidigma na ngayon ay isang bansa lang sa mundo ang kayang gamitin. Kailan? Sige, ngayong nakita na natin kung bakit may H-20 at palihim din nating isinama ang mas malawak na konteksto bilang dagdag na impormasyon, walang anuman simula na nating pag-usapan kung kailan. Nagsimula ito noong dekada 80 nang umusbong ang seryosong teknolohiya ng stealth. Doon, ang China, tulad ng lahat ng bansa sa mundo na may Air Force, ay napatitig sa mga pag-unlad sa Amerika na may pagkainggit. Gusto nila ng stealth na yon na. Hindi talaga ito mangyayari noon dahil ang simpleng ngunit malupit na katotohanan ay kahit na malaki na ang naging pag-unlad ng China mula noong dekada 40 kung kailan halos wala silang aerospace sector, hindi pa rin talaga nila kaya noon. Hindi rin sila ignorante doon dahil dati lahat ng advanced na proyektong gusto nilang itulak ay laging pumapalpak. Kinansela ang Gaysiam Interceptor noong 1980 at 80 ng matanto ng Beijing nga lampas sa kanilang kakayahan ang proyekto. May Y-10 jetliner din na inabandona noong 1983 dahil napagtanto nilang mas mahal pa ang gastos kaysa bumili ng yari na at mas mababa pa ang kalidad ng sarili nilang produkto.
Kaya oo, walang mga sobrang ambisyosong proyekto noon para subukang magkaroon ng sarili nilang stealth na teknolohiya dahil alam nilang lubos na magiging sayang lang yon ng oras at resources. Sa totoo lang, ang ginagawa lang nila ay pagbutihin at subukan ng mga bagay na galing sa Soviets. Hindi naging maganda ang resulta ng mga proyekto noon dahil mismong Soviet test pilot na tumulong sa China ay tumangging bumili ng J-6 bersyon ng China ng MiG-19 dahil para sa kanila para itong bitag ng kamatayan. Ang J-7 na Chinese na bersyon ng MiG-21 ay maraming problema noong una ayon sa Beijing. Ngunit pagdating ng 2000 dahil sa pamumuno ni Deng Xiaoping na nagdala ng kinakailangang pragmatismo sa komunismong Chino. Di tulad ng mga naunang leader na basta nagpapabaril ng sumasalungat, nagsimulang mag-ayos ang aerospace sector ng bansa. Nagawa na nilang gumawa ng sariling ika-4 na henerasyong fighter tulad ng J-10, mga katamtamang maayos na hango sa Su-27 gaya ng J-11 at napahusay pa ang J-7. Umabot pa sa puntong ang mga dayuhang bansa ay sabik na naglalabas ng pera para lang makakuha ng ilan sa mga ito. Ganun na ang nangyari. Pero sa kalagitnaan ng 2000 at sampus lumitaw ang mga komento sa media na may paparating na bago. Noong Abril 2014 sa pagbisita ni Xi Jinping sa punong tanggapan ng PLAAF sa Beijing, inutos niya sa mga opisyal na pabilisin ang integrasyon ng himpapawid at kalawakan at patalasin ang kakayahan sa opensiba at depensiba. Itigil na ang pagiging puwersang nakatuon lang sa depensa ng sariling himpapawid at pag-isipan na ang mga opsyon para sa malalayong pag-atake. Noong Hulyo 2015 naglabas ang China Daily ng malaking artikulo ng defense reporter na si Zhao Lei na pinamagatang long-range bomber, maaaring kasama sa mga plano ng China. Nag-quote ng mga ekspertong may kaugnayan sa PLA. Matagal nang kailangan ng mabilis at mabigat na strategic na sasakyang panghimpapawid. Kasama rin ang huling habilin ni Lieutenant General Liu Yudu na gawin ang lahat para makapag-develop ng bagong bomber aircraft. Sunod, habang dumarami ang mga komentong kagaya nito, noong ika-1 ng Setyembre 2016 sa isang PLAAF Open Day sa Changchun, sa wakas ay sinabi ni Commander Mao Xiaotiang ang matagal nang sinasabi ng marami habang kausap ang mga mamamahayag. Gumagawa kami ngayon ng bagong long-range strike bomber na makikita ninyo sa hinaharap. Ito ay isang pahayag na agad namang kinuha ng China Daily, Reuters at halos lahat ng iba pa. Ito ang unang hayag at opisyal na kumpirmasyon na umiiral nga ang proyekto. At para sa atin ngayon, dito talaga nagsisimula ang kwento ng Hatch 20 dahil hanggang ngayon, hindi pa rin naglalabas ang Beijing ng anumang detalye kung paano o kailan talaga ito nagsimula. Pero alam natin kung ano ang sumunod. Iyon ay ang media machine ng PLAAF na todo-todo ang trabaho para masigurong ang balita ay matatanggap sa loob ng bansa sa isang makabansang paraan at sa labas naman ay magdulot ng kaba sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Rear Admiral Yin Zhao na hindi pa kailanman nakapag-develop ang China ng ganito kalaking long-range GG bomber at binigyan din niyang ang strategic bomber ay simbolo ng Air Force bilang strategic service. Ngunit kapansin-pansin, naghasik din siya ng ilang ideya na naging parang proteksyon para sa Xi'an Aircraft Industry Corporation o XIAC. Ang SIAC ang nagdisenyo at gumawa ng HAD-20 at sinabi niyang malaking technical na hamon ang proyekto. Pagkalipas ng 3 taon, nawala ang pag-iingat at napalitan ng kumpiyansa. Panoorin niyo ang video ng XIAC, i-fast forward niyo kasi 5 minuto ito. Makikita niyong pinapaganda nila ang sarili nilang kasaysayan. Meron tayong H6 ayos. May ilang bagay mula sa panahong walang kwenta na di na natin dapat isipin. May mga bagong eroplano na talagang gumagana astig. Pero sa dulo, may tinago silang natatakpan ng trapal. Halos kamukha ng B-2, di ba? Halatang CGI lang pero parang B-2 pa rin. Dahil dito, mukhang naipakita na ang inaasang itsura ng H-20. Sa totoo lang, sobrang kumpiyansa na nila ngayon na pati XIIC ay nagpatutsada sa Northrop Grumman ang gumawa ng B-2 paano. Kasi yung ending ng video nila ay parody mismo ng 2015 Super Bowl ad ng Northrop Grumman. Seryoso, pwede mong i-compare yung dalawa ngayon. Malinaw na alam ng XIYC ang ginagawa nila doon. Pero alam mo naman ang nauna ang kayabangan sa pagbagsak. Oo, kasi yung 20 sa H-20 ay parang tumutukoy sa taon na dapat itong pumasok sa serbisyo, mga 2020. Ay mga pare, hindi nyo naabot ang deadline. Sinasabi namin ito dahil kung magtatagal ka sa kabila ng Great Firewall, mababasa mo rin ang ganitong mga artikulo. Dahil karamihan sa inyo ay hindi marunong magbasa ng Chinese, narito ang mahalagang bahagi na isinalin. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod na lumitaw ang J-20, E-20 at Z-20 ng China na tinawag na Seryeng 20 na nagpakita ng makasaysayang tagumpay sa sandata at kagamitan ng PLAAF.
Ang katawagang 20 ay tumutukoy sa bagong henerasyon ng kagamitan sa abyasyon at sa kakayahan sa labanan na nabuo noong 2000. May lohika ang pagbansag ng ATS-20 kung titingnan ang ibig sabihin ng 20 wakas ng CP. Hindi pa ito kinumpirma ng sinumang opisyal mula sa Beijing o kahit ng XIAC. Nais ko lang bigyang diin. Ngunit ang lohika ng mga komentarista ng China ay tila tama naman. At nakaka-interes yun, hindi ba? 2026 na ngayon habang sinusulat ito at ang 2020 ay parang maliit na tuldok na lang sa likod. Nasaan na ang H-20 China? Kahit hindi na natin isama ang ideyang pumasok ito sa serbisyo noong 2020, pareho pa rin ang tanong dahil ipinakilala ito halos 10 taon nang nakalipas at mas matagal pa itong na-develop sa loob ng panahong hindi tsak. Kaya ulit, nasaan na ba talaga yan, China? Nasaan? At ang sagot sa tanong na yan, sa totoo lang, hindi natin alam. Pero kahit papaano, alam natin kung bakit hindi natin alam. At dahil yon sa tuwing tinatanong, iniiwasan ng Beijing ang tanong. Naalala mo ba nang ipinakilala ni Mao Xiaotan ang proyekto noong 2016? Sabi niya, gumagawa kami ng bagong long-range strike bomber na makikita ninyo sa hinaharap. Balang araw sa hinaharap. Wala talagang tsak na pangako doon. Ang panahong tinutukoy, kung gusto nating maging pihikan tungkol dito, ay maaaring mga hulugan ng 5 minuto mula ngayon o sa ika-8 ng Agosto 25,062 taon. Iyan ang nagtakda ng tono ng malabong pahayag tungkol sa hinaharap na tumuloy sa karamihan ng sumunod na komento at ulat. Lumaktaw tayo sa 2024 at muli, pareho pa rin ang kwento kay Deputy Commander Wang Wei ng PLAAF na noong Marso ay nagsabi sa Hong Kong Commercial Daily, malapit na, maghintay lang, malapit na ito, susunod agad, walang totoong hadlang, lahat ay kayang solusyonan. Malalakas na ngayon ang ating mga mananaliksik, lahat ay may ganitong kakayahan. Ang bagong henerasyon ng kagamitan ay nagdadala rin ng bagong kakayahan sa labanan. Isang bagay ito na dapat ipagmalaki at ikatuwa. Malaki ang kahalagahan nito. Ito ay kumakatawan sa isang paglipat ng henerasyon. Parang ginagaya pa niya si Donald Trump. Diyos ko, hindi namin kinukumpara sarili namin sa Estados Unidos. Pinagtatanggol lang namin ang sarili naming seguridad. Sa tamang panahon, ipapakita namin ito. Nang mapansin ito ng reporter, mas lalong naging sabik ang mga aviation fans sa China na malaman ang tungkol sa H-20 sa press conference noong Setyembre 2024 kasama si tagapagsalita Zhang Xiaogang ng Ministry of National Defense. Sinabi lang niya, sa inyong tanong, ang mga kaugnay na departamente ang maglalabas ng impormasyon sa tamang panahon. Mangyaring patuloy na subaybayan, like at subscribe. Gets mo na ba? Hindi pa natin alam. Maniwala ka, gusto rin naming magbigay ng pansamantalang petsa dahil makakatulong ito sa click-through rate ng video pero hindi namin magawa. Kung gusto naming maging tapat, anumang komento na ganyan ay puro paghula lang, spekulasyon lang mula sa amin. Kaya masasabi namin na ang HATS-20 ay magiging handa lang kapag oras na talaga. Sa kanluran, may ilang sinabi sila tungkol sa kalabuan na maaring magbigay ng kaunting liwanag sa usaping ito. Sa 2024 Military and Security Developments Report tungkol sa People's Republic of China, halimbawa, ang taunang ulat ng US Department of Defense sa Kongreso hinggil dito, sabi ng Pentagon, inanunsyo ng mga leader ng PLAAF ang programa noong 2016 at maaari pang lumampas sa isang dekada bago mabuo ang ganitong advanced na bomber. Sa madaling salita, matagal talaga ang ganitong mga mahihirap at advanced na bagay. Kung abutin pa ito ng matagal, posible kayang makita natin kahit prototype agad, lalo na't ilang buwan na lang, isang dekada na mula nang simulan ito. At para talagang tapusin ito ng maayos, may isa pang pananaw mula sa kanluran na sulit ding tingnan, na kahit lumabas man ito, hindi rin ibig sabihin na magiging maayos ito. O kahit papaano, hindi ito aabot sa pamantayan ng B-2 o huwag sanang mangyari ng paparating nitong kapalit na B-21. Kung ikaw ang nagsabi nito, ibig sabihin isa kang anonymous na opisyal ng intelligence ng Department of Defense, ayon kay Michael Maro sa Breaking Defense. Ayon sa kanila, nung isang briefing noong Abril 2024, sinabi raw na, at quote, maari mong piliing ilantad ito dahil gusto lang nilang ipakita sa iyo na sila ay isang dakilang, alam mo na, makapangyarihang militar. Hindi ibig sabihin nun na talagang nabibigyan sila ng kakayahan na kailangan nila o sa dami na kailangan nila. Oo, kahit na ang proyekto ay nagiging parang puro kalokohan lang, maaaring dumating ang panahon na ilalabas na lang ito ng Beijing para lang makuha ang papuri na may kahit anong uri sila ng stealth bomber. Ano?
Tungkol naman sa ideya na baka ang H-20 ay maging medyo walang kwenta, panahon na para pag-usapan natin kung ano nga ba ito. Ano nga ba talaga ang disenyo nito o kahit papaano, ano kaya ito? At mula doon, ano ang posibilidad na magiging maganda talaga ito? Sigurado akong hindi na ito ikagugulat ninyo matapos ang huling kabanata, pero maniniwala ba kayo? Wala talaga tayong ideya dahil wala ni isang totoong kumpirmadong litrato ng eroplano o kahit anong dokumento ng disenyo nito na makikita kahit saan. Mayroon lang tayong CGI mockup mula sa patalastas at concept drawing tulad nito. Ang larawang ito na kumakalat na sinasabing prototype daw ng H-20 o kung ano paman, pero sa totoo lang puro kalokohan lang ito. Peke lang ito, may mga visual na palatandaan tulad ng kung titignan mong mabuti, makikita mong walang simetra ang bagay na ito, magkaiba ang anggulo at hugis ng mga air intake at pakpak at pati na rin ang mga bintana ng cockpit ay sumusunod sa ibang linya kumpara sa ilong ng eroplano. Oo, edited lang talaga yan kung meron man. Sinubukan pa rin naming hanapin ang pinagmulan ng pekeng larawan para makapunta na kayo sa inyong mga bunker pagkatapos nito. Kahit di kami sigurado kung nahanap namin ang tunay na pinagmulan, natuntun namin ito noong 2018 sa isang artikulo ng South China Morning Post mula sa aming panig ng Great Firewall. Sa kabilang banda, natuntun namin ito pabalik sa 2018 artikulo kung saan wala pa ang CCTV Channel 7 overlay na nakikita nyo sa lahat ng iba pang kopya nito. Hindi rin nagkulang sa mga satellite photo na sinasabing nakuna ng H-20 at ang tatlong pangunahing larawan ay ito at ito rin. At isa-isahin natin, hindi kami kumbinsido sa una. Ang proporsyon, lalo na ang malapad na pakpak kumpara sa haba ng katawan, ay may pagkakahawig talaga sa B2. Dahil kuha sa Baoding Radar Cross-Section Test Facility ang larawan, pwede nating hanapin ang lugar na ito at tantiyahin ang lapad ng pakpak dito. Tinatantiya naming 15 hanggang 18 metro lang ang lapad na mas makitid kaysa sa inaasahan sa H-20 ang B2 54 na metro ang pakpak. Grabe, mas malaki pala ito kaysa akala ko. Putek, ang laki pala. Yung pangalawa naman, malinaw na hindi yon H-20 kung kami ang tatanungin. Mas mukha talaga itong CH-7 ang bago nilang flying wing drone. Narito ang ilang larawan ng CH-7 mula sa iba't ibang anggulo, A, B at C. Kita mo naman, di ba? Yung sobrang mababaw na cockpit sa satellite photo ay talaga namang kahawig ng air intake ng CH-7 at kung ano-ano pa. Sa huli, ito na siguro ang pinakamalapit na masasabi nating siguro. Ginagawa lang natin yon dahil sobrang labo ng larawan. Wala tayong nakikitang dahilan para agad balewalain ito, kaya hindi natin ito maalis sa listahan. Hindi rin dahil may positibong palatandaan. Mukhang parang nasa tamang hugis lang ito, at yon na yon. Pero may ilang detalye tayong makukuha kung aalisin ang Chinese media ko. Halimbawa, ang Xinhua News pa lang ay nagpapakita na ito ay tinatawag na High Starting Point Program. Ibig sabihin, ganap na bago, walang bahagi na galing sa H-6 target nila ang Intercontinental Range na lampas 10,000 kilometro at combat radius na 5,000 kilometro. Layunin nilang gawing kayang mag-refuel habang nasa ere. Walang eksaktong payload na binanggit pero ayon sa ilang artikulo, mas malaki ito kaysa H-6 at may kakayahang magdala ng sandatang nuklear bagamat di nila nilinaw kung gravity bombs o cruise missiles ang gamit. Gayunpaman, dahil wala ito sa opisyal na pahayag ng PLAAF at media lang ang pinagmulan, hindi pa rin kumpirmado ang mga detalyeng ito. Sa madaling sabi, alam lang natin na ito ay isang flying wing strategic bomber na may stealth na katangian. Walang duda, dahil sa kaunting alam natin tungkol sa H-20, siguradong may nagtatanong na kung totoo ba talagang umiiral ito. Kung gusto nating maging akademiko tungkol dito, kahit yan ay tanong na hindi natin kayang sagutin. Hanggang sa makita ito mismo, alinman sa isang opisyal na inilabas na press photo sa pamamagitan ng satellite na may malinaw na resolusyon na hindi mo na kailangang hulaan, na nanatili pa rin ang posibilidad na baka hindi talaga umiiral ang proyekto at isa lang itong malaking psy-up. Pero kung tutuusin, malaki ang pagdududa namin na ganun nga ang kaso. Pangunahing dahilan ay dahil ang pagsisinungaling ng lantaran tungkol sa kanilang militar ay hindi talaga gawain ng China. Oo, alam namin na minsan binabago nilang ilang numero. Halimbawa, tingnan ng ballistic performance ng DTC-10-100 at 25 APF STS tank round, Diyos ko, ang haba ng pangalan. Ibinigay ng China ang isang numero sa buong mundo, tapos isang dismayadong Chinese tanky na sabik manalo sa isang e-argument at mukhang hindi masyadong pinapahalagahan ang sariling buhay ang nagbunyag ng totoong ballistic performance sa War Thunder forums. Totoo, mas mababa ang aktual na bilang kaysa sinasabi ng Beijing. Pero ang direktang magsinungaling tulad ng sabihing may nangyayari o may bagay sila kahit wala,
Hindi yan estilo ng China. Kapag sinabi nilang gagawin nila ang isang bagay, kadalasan ginagawa nila ito. Kahit minsan, di maganda ang resulta. Hindi sila ganoon. Halimbawa, ipinakita ng Rusya ang bagong Wishbang Su-57 stealth fighter. May nagsabing dapat maghanda ng mop ang mga Amerikano dahil matatakot sila at magkakadumi. At pagkatapos ay kakaunti lang ang ginawa nila kaya hindi nila ito maipadala sa Ukraine dahil natatakot silang mawala ang mga ito. Hindi. Inanunsyo ng Sina ang bago nilang Wishbang J-20 stealth fighter tapos tahimik lang silang gumawa ng 300 nito. Kumpirmado. Ganon din ang nangyayari sa mga aircraft carrier. May isang luma at sira-sirang Soviet-era Kuznetsov-class carrier lang ang Russia na 20 taon nilang tinangkang ayusin gamit duct tape bago ito tuluyang masira. Nanatili lang ito sa pantalan at hindi inayos, pero sinasabi pa rin nilang nasa serbisyo at babalik na raw. Magtiwala ka lang sa akin, bro. O pwede ko bang sabihin, magtiwala ka sa akin kasama. Samantala, nakuha ng China ang isang lumang sira-sirang Soviet Kuznetsov-class carrier. Nirebuild nila ito bilang ang Liaoning na handang sumabak. Tapos gumawa sila ng Shandong mula sa simula at ginamit ang natutunan para gawin ang super carrier na Fujian. Gets mo? Oo, pwedeng dayain ng China ang mga numero pero kadalasan natutupad pa rin nila ang mga ipinapangako nila. Kaya oo, naniniwala kami na talagang darating ang H-20. Pero kung kailan ito darating, paano ito darating, at kung ano talaga ito pagdating, hindi pa namin alam. Pero excited kami para dito. Salamat sa panonood.